So baka may magtanong sa inyo, para saan ba yung ginagawa natin na pagbababad ng mga saging na to? Kasi guys, kapag gagawa kayo ng pond, napaka-importante na yung curing stage niyan, pagbababad ng tubig sa pond, napaka-importante kasi yung lahat ng residue ng ginamit nyo na waterproofing, mas ma-absorb siya ng mga saging, no? Ayan, kaya ito, ilang days yan nakababad, siguro almost mga 4 days, 5 days, or hanggat maaari 1 linggo na nakababad yung mga saging na yan. Then after nyan, i-drain, lilinisan natin yung mga pond, and then lalagyan natin ng panibagong tubig, pour cycle naman siya. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. So guys, magandang araw ulit sa inyo at yun, panibagong update na naman dito sa ating crayfish farm na mga ginagawang pond. So matagal tayong hindi nakapag-update dahil na-busy tayo dahil meron tayong kasabayan na project na tinatapos or natapos na natin yan. Ito papakita ko sa inyo sa screen. So guys, magandang araw ulit sa inyo at yun, dito tayo sa Silang Cavite. So meron tayong panibagong project ng urban farm setup. So kung makikita nyo yan. So hindi ko na binidyo yung detalye pero lagi nyo naman nakikita yung setup natin dito. So sa atin si Sir ay nag-setup ng 18 pieces na aquarium tapos 3 layer stand, heavy duty yan. Then may system. So yan, naglalagay na lang ng tubig. Then after nyan, running na, kompleto na. Ayan. So ito yung gawa natin. Kayo na lang humusga kung paano yung trabaho ng nakikita nyo ibang gumagawa. Pero ito, quality lahat yan. So test run, dry run, kasama na yan dyan. Kasama na rin yung laman dito na crayfish starter para sa mga breeder. Tapos may actual seminar tayo gagawin after natin i-cycle lahat ng mga tubig. So kung kayo interested, located lang tayo sa Dasmariñas, Cavite, PM nyo ako, Piskada, sa FB page para sa mga ibang detalye regarding kung magkano yung setup na ganito. So meron tayong mga budget meal na available para sa mga gusto mag-start. Ayan. Guys, nakita nyo yung video natin, no? Again, sa mga nagpaplano at gustong magpa-set up ng crayfish, nakita nyo naman yung project na ginawa natin. So, talagang lagi tayong quality, no? Kayo na lang bahala mag-unfair dun sa iba na gumagawa ng mga project, no? So, tumatanggap tayo ng mga urban farm setup, lahat ng klase ng setup regarding kung dun sa may mga area kayong bakante. Pwede natin gawan yan ng proposal, no? Mag-message lang kayo sa FB page, ilalagay ko yung mga FB page namin dito at contact number para dyan kayo mag-PM sa amin, alright? Tapos 2 araw tayong hindi dito nakabisita sa farm dahil nga na-busy tayo at hindi ko napakita sa inyo guys yung day 4, 5, tsaka day 6. Ayan, so marami nang nangyari ngayon, pakita ko muna, simulan natin dito. Kasi ito yung last time na pinakita ko sa inyo sa day 3 na titibagin pa lang to pero ngayon, ayan, tinibag na nila lahat. Kaya kung mapapansin nyo, medyo makalat lang ng konti. Then, binubuo nila yung bagong bubong dito kasi babagsak na yon, so tinitibayan nila. Tapos, dito naman sa side na to, ito yung mga pond natin na kung saan makikita nyo na waterproofing na pala namin to guys, lahat. Hindi ko lang napakita sa inyo. Tapos, na-finish na lahat, paltadahan na lahat. Then, yung waterproofing, okay na rin yung mga piping natin dito. Kaya kung makikita nyo ngayon guys, nasa stage nyo tayo ng curing, no? Yan, nagbababad na tayo ng mga saging-saging dito. Yan, mga katawan ng saging. So, baka may magtanong sa inyo, para saan ba yung ginagawa natin na pagbababad ng mga saging na to? Kasi guys, kapag gagawa kayo ng pond, napaka-importante na yung curing stage yan, yung pagbabad ng tubig sa pond, napaka-importante. Kasi yung lahat ng residue ng ginamit nyo na waterproofing, mas ma-absorb siya ng mga saging, no? Ayan, kaya ito, ilang days yan nakababad. Siguro almost mga 4 days, 5 days or hanggat maaari 1 linggo na nakababad yung mga saging na yan. Then after nyan, i-drain, lilinisan natin yung mga pond and then lalagyan natin ng panibagong tubig, pour cycle naman siya, no? Yan, para may idea kayo sa mga nagpaplano. At pakita ko lang sa inyo yung kabuuan ng ating area dito. Ayan, no? So kung napansin nyo, ito yung mga
ilang araw na pinagkakabalahan natin, tapos yung mga ginawa natin dito, ayan, papakita ko sa inyo. Then, eto na yung output natin. So, ang lalagay na lang dito, mga filtration na lang yung ipaglalagay natin dito. Tapos, maglalagay tayo ng wiring para saksakan ng mga submersible pump. And then, etong area natin, mapapansin nyo, mapuno siya, di ba? So, maglalagay tayo dyan ng net sa ibabaw dito para yung mga dahon hindi didiretso na mahuhulog dito sa pond. So, ito na yung mga bakal, naka-ready na rin yan. So, in a few days, unti-unti, makikita nyo, update ko ulit kayo, meron na yung mga shade dito sa ibabaw. Ayan. Tapos, mapapansin nyo, ito yung mga overflow natin. So, tinakpan muna natin siya. Ayan, para hindi pumasok yung hindi magbara. Ayan. Naka-ready na lahat yan. Pag binunot natin yung ating PVC, madali na tayo makapag-drain. Kasi ito rin yung overflow at yung drain natin. Tapos, etong area na to, napansin nyo sa last part ng video natin, day 3, may mga binabaklas pa dito si Albert ngayon. Natapos na lahat, yung mga bubong, lahat. So, kung mapapansin nyo, ayan yung mga ibang gamit pa. Aalisin yan, i-renovate ulit, lalagyan ng panibagong bubong, tapos poploringan. Kasi dito yung area na kung saan nandyan yung ating mga breeder na yung mga aquarium na ilalagay natin, trapal pond, and then dito tayo mag-seminar sa area na to. Para pagka may mga bibisita dito, maliwalas, kasi meron tayong kubo dito guys, ayan may pahingahan tayo dyan, may restroom tayo doon, may lutuan, malaki yung area. So, ma-enjoy nyo at malilim, ayan kita nyo naman, napakaliwalas dito. So, lilinisin lang namin to. Pag once na ready na at okay na yung ating crayfish pond dito, pwede kayong bumisita dito. Located lang tayo sa Dasmariñas, Cavite. Sa may riverside lang to, sa likod. Madali siyang ipin, madali siyang hanapin. Makikita nyo rin naman agad. Ayan. So, kung mapapansin nyo dito, konting kalat-kalat pa yung mga nandito. Pero, matatapos din yan kapag nasettle na namin yung area. Ayan, ang ating KJ, busy-busy yan. Maraming project. Maraming project na sinasagot. Maraming inquiries pa rin. Ayun lang din ang nakakatuwa kasi yung ating pond, hindi pa siya totally finished or mag-start, pero marami na tayong mga supporters, marami nang gustong bumisita, marami nang gustong bumili ng crayfish. Actually, marami pa rin tayong crayfish na in-out. Mag-PM lang kayo sa ating FB page para sa ibang detalye. Ayan. So, pag okay na siya, pwede nyo nang puntahan to. Kahit araw-araw kayo dito, tumambay, walang problema yan. Then, tuturuan ko kayo kung paano mag-alaga at magparami ng crayfish. Tapos, eto nga pala guys, ipakita ko na rin sa inyo. Ito, kung makapansin nyo, ito yung lupa pa to dati, nung nakaraan. So, ngayon, tingnan nyo, nasimento na rin natin para pag may bisita, maayos yung pinaka-center island natin dito. Makakagalaw din sila dito ng maayos. Ayan. Then, pag pupunta kayo, pwede kayong mamili dito. Kukuha ko kayo ng mga breeder. Kayo na lang bahalang mamili dito ng mga crayfish na bibilin nyo. Meron tayong lahat ng size. Merong craylings na ilalagay dito. Nandito yung mga malalaking size. Nandyan yung mga 3 to 4, 2 lahat ng size nandyan. Kayo na lang bahala. And mura lang din yung bibilin yung mga crayfish kapag nilabas na natin dito. Yan. Possible, ang target namin by next week sana lapag na kami dito. Matapos ko na yung mga filter na gagawin. So medyo busy lang talaga. Pero hopefully by next week, i-drop na natin lahat ng mga stocks para ready na at makapunta na yung mga customer natin na gustong bumisita dito sa farm. Open din tayo guys sa gustong mag-reseller. Within dito sa lahat ng area na malapit sa atin, pwede kayo mag-reseller dito, mag-ask lang kayo guys. Tulungan ko kayo kung paano kumita sa crayfish, Yung mga nagsasabi sa atin na walang market, pabayaan nyo lang yun. Kanya-kanyang diskarte lang guys, sipagan nyo lang ng sipagan. Imposible na hindi kayo kumita pagdating sa crayfish farming guys. Ayan. Tingnan nyo naman, kung sila nag-quit tayo nga, gumagawa pa ng pond, nakakakuha pa tayo ng mga projects, marami pa tayong trabahong ginagawa, may mga inquiries. So, tuloy-tuloy lang. Talagang i-desire nyo lang palagi na na yung consistency, tsaka mag-focus lang kayo sa ginagawa nyo. Talagang for sure yan. Papaldo rin kayo dyan, Siyempre, samahan nyo rin ng dasal para at least kahit papano, gagabayan tayo ni Lord, di ba? So, ayan. Eto guys, ito muna yung kabuuan ng ating area dito. Ayan. Kasi marami pa talagang aayusin dito sa area na to. Pero at least meron kayong panibago na pakita sa inyo. And next update natin, hopefully, ma-clearing na natin itong mga saging na to. Tapos, na natin siya. Malinisan natin, ma-cycle natin yung water. Then, pakita ko naman sa inyo yung gagawin nating filter dito. I-DIY na lang natin yun guys, Tapos, hopefully, malagyan na natin ng net dito sa taas. So, update ko na lang kayo sa mga masusunod na mangyayari dahil marami pang gagawin. Busy pa. Ito, renovate natin tong area na to para sa ating seminar. At
yung mangyayari dito para sa mga stocks natin. Alright?